Pablo dito po sa aklat ng Corinto at Episo na sabi niya, kumusta kayo mga kapatid? Ang inyong buhay Kristiyano. Ano po, marami po akong narinig na sabi nila, ang pagiging Kristiyano daw ay mahirap para sa kanila. Bakit? Sapagkat ang pagiging Kristiyano, sabi niya ay maraming bawal. Ito po ba yun? Parang hindi naman Diba? Parang naturaling na. Pag buhay Kristiyano ay masaya na, excited, di ba? Kaya tayo excited sa araw-araw, nabutihan ng Panginoon sa buhay natin di ba? So, maaaring ito rin ay tinatanong ni Apostol Paul. Marami akong nakakausap na sabi nila, ayaw ko na sa Born-again. Sabi ko, bakit naman? Kasi sa Born-again, marami kayong mga activities, marami mga pinagbabawal. No? Sabi pa ng isa na kasama ko sa pamamasada, dati, baptist ako Sabi ko, anong nangyari? Matagal ka ba sa pagiging baptist? Sabi niya, oo, matagal ako dyan sa Calvary. Anong nangyari? Sabi niya, lumipat ako sa IBC. Nagtanong ako doon. Tanong ko daw, sabi ko, nandun ka na sa katotohanan, tapos lumipat ka sa iba. Alam mo bakit? Sabi sa akin, sa baptist, pagdating ng linggo, maghapon kayo hanggang gabi. Full time ang gawain. Dito sa AC, isang oras na. Okay na. Sabi niya. Ay, ganun. At ibig sabihin doon, na ang kanyang pagiging Kristiyano ay dahil doon sa kanyang pagdalo. Kaya masasabi ko, na ang tao ito, siya ay nagsisimba. Ito naman Pero hindi siya sumasamba. Tama po ba? Yes. Okay. Dito po, inaalam ni Pablo sa aklat ng Corinto, kumusta na ang kanilang pagiging Kristiyano. Doon po sa first 3 chapter, ay ininatan ni Paul yung kadakilaan ng Diyos sa buhay ng Kristiyano. Tignan po, ang kausap po ni Paul dito ay mga Gentiles, kagaya po natin. No? Ang sabi niya nga rito sa chapter 1, ang sabi po rito sa chapter 1, verse 4, and 5, ang sabi rito, ayon sa pagkapilit niya sa atin, sa kanyang bagong tinatagong sanlibutan, upang tayo'y maging banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Ang sabi ni Paul dito, mapalad tayong lahat sapagkat before the foundation of the world, we are chosen. Amen. Amen. Pinili tayo. Diba? Pinili niya tayo bago pa lanahin sa sanlibutan. Sabi nito na tayo itinalaga niya ng una pa. Nang una pa, hindi ka pa sinisilang, itinalaga ka na ng Panginoon sa pagtutugtog na tulad ng mga anak sa pamamagitan ni Jesus Cristo. Diba? Sa pamamagitan ni Jesus Christ, tayo itinalaga niya sa ganang Kanya ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban. Alam ko napakabuti ng Diyos no? Sapagkat pirilin mo, hindi tayo dapat, hindi ka kilala, mahirap lang tayo. Pero ang Diyos ang pumili sa'yo. Amen. Diba? Napaka-palad natin. Yes. Bilang mga Kristiyano, sapagkat mayroon tayong ganun na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Siya mismo pumili sa atin. Yes. At hindi tayo pumili sa Kanya. Tandaan mo natin ng papel, no? Ang Diyos ang pumili sa atin, mga kapatid. Kaya hindi po presidente ang pumili sa atin, hindi gobernador, kundi dakilang Diyos ang pumili sa atin. Isang chapter pa, sabi rito, sa chapter 2, verse 1, at kayo'y binungay niya na kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Tayo po, bilang mga hintil, sa mga unang katutubong pamumuhay natin, tayo po ay mga walang Diyos. Hindi tayo kumingilala sa totoong Diyos. At tayo ay mayroong totoong kasalanan na lagi natin sinusunod sa ganang ating karunungan. No? Bilang tayo mga hindi, mga kapatid,
ay ang sinusunod po natin ating mga sarili sapagkat wala po tayong Diyos. At dahil doon sa mga kasalanan niyan, tayo ay patay. No? Spiritually, sa Panginoon. Kaya nasabi ko sa verse 1, at kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong pagsalangsang at mga kasalanan na inyong nilalagaran noong una ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa panuno ng kapangyarihan ng hangin ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Yun po tayo dati, yun tayo tinatawag na natural man. Yun po yung naturalidad natin nung tayo po ay hindi pa nakilala sa Panginoon at hindi pa tayo pinili yung Diyos. No? Yun ang buhay natin eh. Nung hindi pa tayo nakilala sa Panginoon. Na ang sabi niya rito, anak na tayo ng mga pagsuway. Diba? Sapagkat puro kasalanan ng ating kung mga ginagawa, mga kapatid. Sabi sa chapter 3, sabi rito, kung tunay na inyong narinig yung pagiging katiwala sa biyaya ng Diyos na sa akin ibinigay sa ikagagaling ninyo. Na dahil sa pamamagitan ng biyaya ng pagdating ng ating Panginoong Hesus, tayo po ay makaligtas. Doon po sa chapter 2, ang ating pong kaligtasan ay by grace. Ito sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at hindi sa ating mga gawa. Ang sabi rito, sapagkat sa biyaya kayo'y lumaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya ito, hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magpapuri. Di po ba? Kaya ibig sabihin na dahil sa biyaya ng Diyos, kaya tayo naligtas. Pero tandaan natin mabuti mga kapatid, yung una kong sinabi, tayo hindi ng Diyos. Napakalaki na privilege ko sa buhay ng tao. Kasi hindi tayo Israelites, di ba? Tayo yung mga hindi. Hindi tayo yung apple of the eye of God. Pero dahil pinili niya tayo, nagkaroon po tayo ng kaligtasan at nagkaroon po tayo ng kaunahan sa Diyos. Amen po ba? Amen. Ang pagkasuti ng Panginoon. Now, bakit po ito nangyari mga bagay nito, mga kapatid? Sapagkat, si Paul ay hinahanap niya yung bagay na iyon. Na lahat ng mga bagay na ito, ng biyaya na ito, ibinigay sa inyo. At ano ang kalagayan natin sa panahon ito? Ganon din ang kalagayan natin ngayon. Tinatanong din natin sa ating mga sarili, no? Kumusta na kaya ang aking pagiging Kristiyano? Di ba? Yung binigay na pribileyo ng Diyos sa buhay ko, akin ba ito? Napapakita ba? Di ba? Kaya dito, mga kapatid, sabi rito sa verse 20 ng chapter 4 ng Ephesians, sabi rito ni Paul, ngunit kayo'y natuto ng ganito kay Kristo. Ito raw ang dahil dito sa mga preaching ni Paul ay natuto tayo. O natuto yung iglesia ng Ephesians dahil sa kanyang mga alam niyo po, kung ang maliit na background ko at mixing background lang, yung Ephesians ko ay pinagunahan ito ni Priscilla at si Aquila. Sila po ay mga Jewish na na-convert sa Christianity. At pagkatapos po doon, si Paul ay nag-pastor sa kanila in 3 years. At pagkatapos po ng 3 years, iniwan niya establish ang church ng Ephesians at pinadala si Timothy. So sa pamamagitan po ng 3 years pa ngayon, ay pinangaralan niya ang iglesia ng Ephesians ng patungkol kay Kristo. Tandaan po natin mga kapatid, ang itinuturo ni Paul ay patungkol po kay Kristo. Bakit? Sapagkat itinuturo niya po ang biyaya na dala ng ating Panginoon Jesus sa ating mga titik. Amen? So yun po mga kapatid. So hinahanap niya ngayon yung result. Kung ikaw Kristiyano, dapat mayroong impact yun. May makikita sa buhay natin, di ba? Alam niyo po, yung butterfly, yung paru-paro, alam niyo po yung tinatawag na metamorphosis, yung transformation from larva to caterpillar
tapos napakaganda ang butterfly. No? Alam niyo yung uod pa lang siya yung caterpillar, parang ayaw natin na madadakuan man tayo, makalapit man sa ating balat. Kung diring-diri tayo doon, mga ganun pa lang kita eh. Kasi nakikita natin yung uod, parang ayaw natin na makalapit sa atin, no? Pero nung siya ay naging caterpillar, siya ay naging butterfly, na napakaganda niya kanyang kulay, ay hinuhuli pa natin. Di ba? Gusto pa natin mahuli at makuha yung butterfly na yun. Nagkaroon ng napakagandang transformation simula po sa pagiging uod niya. Di ba? So mga kapatid, dito po iikot ang ating pong pag-uusapan. Bakit po na anong butterfly sapagkat ang ating pong pamagat ngayon ay pinamagatan ko, the transformed life with Jesus. The transformed life with Jesus. Alam naman natin na tayo ay nandito sa mundong makasalanan. Given na yun, no? Sapagkat makasalanan ang mundo ito at pinagkatarian ng Diyos ng samaan. Maraming mga Kristiyano, ang imbis na maka-influensya, sila pa ang na-influensyahan. Yung po ang natural at yung po ang realidad ng buhay natin ngayon. But, dapat na ang Kristiyano ang siyang makita sa buhay sa buhay natin. Bilang Kristiyano, dapat ang makita sa ating mga buhay ay si Kristo na siyang nagbago sa atin. Amen? Amen. In order to have transformed life in Christ, we must have the three significant truths to learn. Ano po ba yung mga significant truth? Basahin po natin sa Ephesians chapter 4, beginning verse 20 to beginning verse 20 to 24. Ang sabi po rito, sundan niyo kung aking pagbasa, but you have not so learned Christ. Ngunit kayo hindi na natuto ng ganito kay Kristo. In 21, kung tunay na siya ay inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa Kanya, gaya ng katotohanan kay Kristo, in verse 22 sa English, ang sabi ko rito, that he put off concerning the former conversation of man, which is corrupt according to deceitful lust. And 23, and be renewed in the spirit of your mind. And 24, in that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Okay, number one, the number one significant truth of basic of Christianity, we have to put off the old life. Ang sino po natin yung dati natin buhay sapagkat tayo po ay ginagawa ng Diyos. Diba? Dapat wala na yung dati. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, tayo ay isa na bagong nilalang. So yung lumang pagkatao natin ay dapat iwan na natin siya. Ang sabi nyo sa verse 17 is, ito nga sinasabi ko at sinasaksihan sa Panginoon na kayo hindi na nagsisilakan pa na gaya ng mananakad ng nangyayari sa pagpapadalo sa kanilang Kristo. Dapat hindi na tayo lumakad sa dati nating lakad bilang hindi sapagkat tayo ay pinili na ng Diyos, tayo ay binago na, dapat makita sa atin na tayo ay magkaroon ng transformed life with Christ. Yung dati nating pagkatao ay dapat hindi na nakikita sa ating mga buhay. Amen? Praise God. Ang sabi sa Romans, chapter 6, verse 6, ang sabi rito, na nalalaman natin na ang dating pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus, upang ang katawang sa dalit ay mag-iba, at nang sa gayon huwag na tayong mapaalipin sa kasalanan. Yung lupa nating pagkatao ay kasama ng nagpako doon sa krus. Ating Panginoon Jesus.
Kaya dapat hindi na natin ito makita sa ating mga buhay, mga kapatid. Sapagkat ito ay dinala ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At yun ang tinubos sa atin. No? At ang sa gayon huwag na tayo maalipin pa ng kasalanan. Leave what is past behind. Iwan natin kung dati. Wala natin yun. Ay parang naghihinayang tayo parang maganda yata, masarap yata yung dati kong ginagawa So, papati-party lang, gimig-gimig lang. So, sarap ng buhay. Pero alam niyo mga kapatid, napakasarap ng buhay sa ating Panginoong Isus. Hindi lang maranasan talaga ng mga totoo, hindi nakaranas ng totoong buhay ng ginagawa ng Diyos. Sapagkat yung mga totoong nabago ng Diyos na nakaranas ng pagbabago ito, masasabi natin satisfied na tayo sa buhay na ito yung mga laging gumigimik kung saan na kasiyahan, mga kapatid, isang gabi lang yan, pinatugasan, wala na yan Hindi tayo masasatisfied doon. Sapagkat wala naman talaga ang totoong kaligayahan ko Yun ay panandalihan na ang totoong kaligayahan ay sa ating Panginoong Isus. Amen po ba? Praise God. The truth in Jesus becomes visible in our life when we have put off the old life. Dapat po makikita o magiging visible lang yung magiging transform ng ating buhay kapag inalis na natin yung dati natin pagkatao. Hindi na tayo natural man tayo spiritual man na. Hindi na tayo dati. Kaya nga po yung nakakilala sa Panginoon na mga barkada, iniwan ako Kasi hindi na ako sumasama sa kanila Di ba? So, okay lang. Kasi mas masaya ako sa aking kalagayan na yun, hindi na sa dati. Noon, masaya ako, isang araw lang, magdamag lang, pinabukasan mo na ang kaligayahan mo. Pero dito, sa ating Panginoon, ang kaligayahan ay hindi napaparang. Amen po. Praise God. Number 2, significant role to have a transformed life in Jesus Christ is renewing of your mind, or renewed in mind. Ang sabi po ito sa Ephesians chapter 4, verse 23, and be renewed in the spirit of your mind, at kayo'y mga bago sa espiritu ng inyong pag-iisip. And verse 17, ito nga sinasabi ko at sinasaksihan sa Panginoon na kayo'y hindi na nagsisilakat, panagaya naman ng lakad ng mga hintil sa pagpapalalo sa kanilang pag-iisip. 18, nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahagalan nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang mga puso. Na sila, sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikaya sa kalibugan upang kalakanin ang lahat ng kahulihan ng buong kasakiman. To being past, people have given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness. Ito po yung kalagayan natin nung tayo nasa lubong buhay pa. Na dapat hindi na natin balikan. Magbago na tayo ng ating pag-iisip. Ang sabi doon sa Romans chapter 12, verse 2, at huwag kayo magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at ubos na kapulutan ng Diyos. Ito lang yung we have to change our mindset. Ito ang mahirap yung babaguhin natin yung ating lifestyle. Nag-umpisa kasi yun sa ating mga plano, sa ating pag-iisip. No? Magpaplano tayo ng ganito, pero hindi pala kaluban ng Panginoon. Dapat ang lahat po ng ginagawa natin
lahat ng ating mga plano ay sangkunin natin sa Panginoon. Dapat hindi na makikita yung dati nating pagkatao na punong-puno ng kasalanan. Huwag na natin palumakin na doon. Magbago tayo ng ating lifestyle to change our mindset. And 1 Peter chapter 1 verse 13, ang sabi rito, therefore gird up the loins of your mind, be sober, and go to the end of the grace that is to grow unto you at the revelation of Jesus Christ. Kaya inyong bigtisan ang mga baywang ng inyong pag-iisip. Yung may baywang palang pag-iisip, no? Yung gird the loin, para itong hahanda ka o harap ka sa isang digmaan na kailangan mong lagyan ng palupi ang inyong katawan upang humarap sa isang digmaan. Nga po pagdinaman natin, no? Na sabi nga nila, the most enemy is our self. Diba? Dahil sa ating mga pag-iisip. Kaya na kailangan guard your mind, guard your heart. Sabagat, ito mga kapatid, ang ginagamit ng kalaban. So, para tayo madala muli sa dati nating kalagayan ng kasalanan. Dito pumapasok ang kalaban at dito tayo nagagapi kapag kulang tayo sa salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Praise God. And there is a danger of not renewing our mind. Sabi sa Romans chapter 8, verse 6, ang sabi rito, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang isipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Totoo naman po mga kapatid, no? Sapagkat ang kaisipan na makalaman ay nagre-resulta ito ng kamatayan. Yung kaisipan na makalaman ay nagre-resulta ng kamatayan. So, kailangan po natin bantayan ang ating pong kaisip. Kailangan po natin bantayan ang ating pong mga sarili. No? Sapagkat mayroon pong panganib dito na maaaring ito ang kadahilanan kung bakit hindi tayo kasama pagdating ng araw at magsarap ko ng Panginoon. Bakit nandito pa ako? Yung mga kapatid ko, nagawala na. Bakit ako naiwan? Pagka meron pong problema mga kapatid. Change our mindset. Dapat po, ang ating pag-iisip ay kaisipan na binago na ng Kristo. Hindi na yung dati natin pag-iisip. Dapat magbago na tayo ng ating pag-iisip. Number 3, doon pa rin po tayo sa Ephesians, chapter 4, verse 24, ang sabi rito, in that ye put on the human, which after God is created in righteousness and true holiness. At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao, na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan at katotohanan. Tayo po ay mga bagong nilalang na. Simula sa dati nating pagkatao, tayo ay binago ng Diyos, sabi ni Apostol Pablo doon sa 2 Corinthians 5:17, na dapat ay hindi lang po natin makikita ang dati nating pagkatao sa ating mga buhay. Ang sabi rito, put on a human which after God is created in righteousness. Yun kasi ang gusto ng Diyos eh.
Hindi naman siya gumawa ng tao na makasalanan. Si Adan, ginawa niya hindi ka agad makasalanan eh. Kasi iba. Ang ginawa niya ay isang tao na masunurin sa Diyos. Yun po si Adan. At sapagkat napahirap lang ito ng kasalanan dahil kay Satanas. Kasi gusto niya ang babae. At sinunod naman yung kanyang asawa. Dito po pumasok ang kasalanan. Kaya lang natin mga kapatid, hindi po gumawa ng ang Diyos ng taong makasalanan. Ang tao mismo ang gumawa ng kanyang desisyon para siya ay makasalanan. Ito yung tinatawag na free will. Hindi po tayo tinigilan ng Diyos sa gusto natin gawin. Sapagkat ang nais ng Panginoon, makita niya ang totoong desisyon mo. Kung ikaw ba ay susunod sa Kanya, o hindi. Amen? Amen. Romans chapter 13 verse 14, ang sabi rito, 13:14, kundi bagkus isakbak ninyo ang Panginoong Jesucristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan. But put ye on the Lord Jesus Christ and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Hindi po natin kayang labanan ang kasalanan mga kapatid. Lagi niyo po tatandaan kung wala tayong Kristo sa ating buhay. Mas makapangyarihan kasi sila. Diyos din sila eh. At mas makapangyarihan sila. Ang tanging kalasan nun natin at kapangyarihan ay ang ating Diyos na siyang mas higit na mas makapangyarihan kaysa sa kanila. Kaya kung wala tayong Kristo sa ating buhay, hindi po natin kaya labanan ang kasalanan. Yun po ang realidad. And sabi sa Colossians chapter 3 verse 10, ang sabi po ron, at kayo'y mga bis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa Kanya. Mga bihis daw tayo mga kapatid. And have put on a new man, which is renewed in knowledge after the image of Him that created you. Dapat tayo mga bihis ng isang bagong pagkatao. Makita sa ating mga buhay yung totoong binagong ang pagkatao ng ating Panginoon. Dapat po makita yun sa ating mga buhay, mga kapatid. Sapagkat kung wala pong nakikita gano'n, kumusta po ang ating pagiging Kristyano? Maaaring, sabi nga rito ni di ba, hindi kayo natuto kay Kristo. Ang ibig sabihin, sa aking pangangaral sa inyo sa loob ng 3 taon, hindi kayo natuto. Kaya, nung dumating yung mga false teacher doon sa church ng Ephesian, yung iba sumunod doon. Bakit? Kasi hindi naman sila natuto. Kaya yung sinasabi ko kanina, na sabi niya, dati ako yung Baptist pero nasa INC na ako. Nagtanong, okay. Sapagkat hindi siya natuto. Siguro kapag nag-preach yung pastor, ito siya. Siguro hindi siya umarating sa mga Sunday school. Kasi ibang preaching kaysa sa pag-aaral ng Sunday school. Siguro hindi siya umarating sa mga Bible studies. At siya ay nagsisimba na, tapos tulog pa. Kaya kahit na 10 taon ka dyan, 20 years ka dyan, wala talaga mababago sa buhay mo. Sapagkat, hindi ka natuto yung sabi ko Diba? Hindi ka natuto kay Kristo. Kaya dating pagkatao, yun pa rin ang nakikita sa buhay mo. Pero yun mo sa oras lang, kaya ka umalis dahil sa oras lang, pangatambahan, umalis ka na. Hindi mo inisip yung mapapakinabangan mo na matututo ka sa mamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi mo pinanghinayangan yun. At ang iniisip ko lang dahil sa tagal. Yun ang dahilan. Napaka-tabaw na dahilan. Alam niyo po, ang church, ito po yung institution na
makapagbabago ng aking pong mga buhay, especially spiritual. No, hindi po natin may pinadala sapagkat hindi natin nakikita eh. Pero dahil sa kanyang mga salita, sa Bible, nakikita natin ang Diyos at alam natin ang may Diyos. Eh, paano kung walang mananarang? Diba? Hindi natin malalaman na may Diyos na. Paano kung walang sinulo ang Diyos? Nakatulad ni Apostol Paul, nakatulad ng mga pastor, paano tayo matututo? Kaya tingnan natin mga kapatid at paligid, kulong-kulong ng kasalanan. Walang regalo sa kanila, sila pa rin yung tinatawag na natural na kulong-kulong ng kasalanan na hindi natatakot sa Diyos. Kaya tayo, nandito sa iglesia nito, kapag tumili ka ng Panginoon, isang privilege ba ito ng mga kapatid? No? Privilege ito. Pero ito, mahirap lang tayo. Pero may-ari ng langit at lupang hindi ka. Napakalaking privilege pa sa ating mga kapatid. So, tayo, hindi tayo kilala. Wala tayong kayamanan. Hindi tayo kilala sa lipunan. Pero kilala tayo ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon. In conclusion, in order to have a transformed life in Christ, we have put off the old life. Number 2, we have to renew our mind. And finally, put on a new life in Christ. Ay, alam niyo po mga kapatid, mayroon po akong sarili kong definition sa Christianity. Ang sarili kong definition sa Christianity ay tinatawag sa application na boss. Ano po yung boss? Yung letter B, ito po ay believer. Yung letter O, ito po ay obedience. And letter S, ito po ay service. Boss. Believer and obedience that ready to serve. Yun po ang aking definition sa true Christian. We are believer that obedience that ready to serve God. Kung tayo po ay mananampalataya mga kapatid, dapat tayo po ay totoong nakasunod. At kung tayo ay nakasunod, dapat handa po tayo maglingkod sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat Ama sa gabi ito. Namin sa Panginoon ay inihayag mo Diyos ang iyong kadakilaan sa pamamagitan ng Panginoon ng mga salita. Nawa Panginoon ay maintindihan po namin ito at mapakita ng Panginoon sa patuloy namin na magkaroon kay Panginoon bilang Kristiyano Diyos sa mundo ito. Makita ko Diyos ang bagong pagkatao sa aming mga sarili na dinalo ng aming Panginoon Isus sa pamamagitan ng Diyos na kanyang ginawa sa cross ng Kalbaryo. Maraming pong salamat Ama sa iyo pong lahat ng katulinan sa aming pangalan ng aming Panginoon Isus lahat ng labi ang sabi na Amen.